Ayun na nga mga kababayan, narinig nyo na ba yung latest? Ang sabi ho kasi nitong si Luistro, naka-perfect score daw. Ito nga, prosecution mula sa day 1 hanggang day 3 ng impeachment trial. Napakagaling naman pala no mga kababayan. Palakpakan ho natin yung mga yan. Talagang, sariling pagbitbit ng bangko no mga kababayan. Pero teka lang, Luistro. Baka nakakalimutan nyo, kayo ang nag-imbento ng kwento, kayo ang sumulat ng script, tapos kayo rin ang nag-aabang ng mga papuri na naka-perfect kayo no sa tatlong araw ng impeachment trial. Aba syempre, natural lang 'yan. Kwento nyo yan, dapat bida talaga kayo dyan. Buhat ng sariling bangko no mga kababayan. Ganyan din ho kasi kami ng mga pinsan ko pag lasing 'Di ba? Payabangan kumbaga mga kababayan. Sa madaling sabi, madali lang ho talagang bigyan ng perfect score no, lalo na yung team mo. Siyempre team mo yan, alangan namang hindi ka magalingan sa mga kasama mo. Pero mga kababayan, taong bayan ho ang huhusga, hindi ho sila kung sino talaga ang tunay na naka-perfect. Tsaka hindi naman ho perfect score ang basihan dyan. Hayaan na ho natin, sige. Sila na ho yung tagumpay dito sa magkasunod na 3 araw ng impeachment trial. Umpisa pa lang naman ho yan mga kababayan. Ang importante, na-booking na yung basurang background ng unang witness nila na sinasabi nga, expert daw. Yun pala, expert nga dahil napakaraming kaso. Kung matatandaan nyo mga kababayan, yung video natin kahapon, tinalakay natin, no, na sandamakmak na kaso pala ang kinahaharap na itong unang witness ng prosecution. Pagbigyan na ho natin itong si Luistro, talagang daydreaming yan, ano? Hayaan na ho natin na i-assume niya na naka-perfect sila o sila yung panalo sa unang araw hanggang pangatlong araw ng impeachment trial. Hayaan nyo na ho siya mga kababayan. Sa umpisa lang naman yan Tingnan natin sa mga susunod pang mga araw. Ito naman mga kababayan, dito naman tayo lumipat. Kaya Attorney Panelo, ano? Tsaka naisip ko mga kababayan, napaka-efficient naman kasi talaga ng hustisya dito sa ating bansa, pero nakadepende yan kung sinong kausap mo. Kasi mga kababayan, napapansin ko, pagdating ho sa mga Duterte, napakatahimik na mga otoridad na yan. Hindi ba mga kababayan? Alam naman ho ng lahat na may banta talaga sa buhay netong si BP Sara. Anong ginawa ng otoridad? Nag-aksaya ba sila ng oras para imbestigahan man lamang kung sino ang nagbabanta sa buhay ni BP Sara? Wala. Hindi ba mga kababayan? Pagdating sa mga Duterte, hindi naman kumikilos yung mga otoridad na yan. Pero, mga kababayan, pagdating dito yan, yung naging statement na sinabi ni BP Sara na threat daw, kaya sinampahan siya ng impeachment. Yung threat daw na sinabi niya kay Bongbong Marcos. Napakabilis ng aksyon nila. Pansin niyo mga kababayan? 'Di ba? Yung pagiging double standard nila at saka yung selective justice. Kumbaga mga kababayan, may special treatment. O sadyang bulag-bulagan lang talaga sila kasi nga mga Duterte yun. Alam naman natin mga kababayan, itong gobyernong ito, no? Talagang may mga black propaganda yan para pabagsakan yung mga Duterte. Maalis sila sa mapa ng sa mapa ng politika dito sa Pilipinas kasi nga mga kababayan, kahit anong pilit na paninirang gawin nila sa mga Duterte, mas lalo lang silang lumalakas. Mas lalong nakukuha ng mga Duterte yung simpatsya ng tao. Kita naman natin sa survey, mga kababayan. Sa latest survey nga, anong lumabas kaya Bongbong Marcos? Hindi ba ho ba negative? Baka sakali mga kababayan, pag nagpa-hair follicle test siya, mag-positive. Alam nyo na yung ibig ko sabihin mga kababayan pagdating dun sa positive. Tsaka nakakatawa rin hong isipin na ang tawag natin dito ay rule of law, pero sa totoo lang mga kababayan,
mukhang rule of who you know at rule of political convenience ang mas nagaganap dito sa ating bansa. Kaya hindi na ho rin talaga nakakagulat yung selective justice dito, no? Talagang maiinis ka na lang mga kababayan at saka nakakasuka na ho yung kanilang mga galawan. Eto dito reakta tayo kay Attorney Paulo Panelo nang maintindihan nyo yung ibig kong sabihin tungkol dito sa pagiging double standard at selective justice ng otoridad dito sa mga Duterte. Pero bago yan, isang like, share, subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Opo, mali ba yung yung sa panig ng prosekusyon, yung pagtayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney? Well, yung pagtatanong niya, parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yon. Hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments kasi at that time ano pa lang siya presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Opo. Sa mata po ng mga ordinaryong Pilipino na hindi na rin naabutan or nakalimutan na yung pinakahuling impeachment trial kay Chief Justice Corona, kung manunod ka talaga, parang ang bagal ng ang bagal ng takbo sa loob ng 3 araw, ang bagal ng nandun pa lang sa isang witness, ang daming tanong, ang daming mga objection, magkabilang panig. Normal ba ito lalo na sa regular court kasi bihira lang, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapanood ng kagaya nitong trial, attorney? Depende kasi yun sa estilo at strategy ng bawat abogado eh. So may mga hearing na talagang matagal inaabot yung presentation ng witness dahil maraming ang objection tapos paminsan naman mahaba lang talaga yung testimonya. So parang dito makikita natin na bawat panig mahilig mag-object on technical grounds. Kaya tumatagal. Hindi ko na matandaan masyado kung ganon kadalas mag-object nung mga panahon na yun sa impeachment trial ni Justice Corona. Pero yun, sana nga sa mga susunod na hearings mas mabawasan yung mga objections lalo na on technical grounds. Kasi one, nakakasagabal siya sa pag-usad ng testimonya. At pangalawa, pag masyado kasing technical, kahit na kunyari nasa panig ka ni VP Sara, baka lumabas na puro technical grounds ang objections, ayaw nyo lumabas yung katotohanan. Para sa akin kasi, kahit lumabas yung katotohanan, mapapatunayan na hindi impeachable yung mga inaakusa kay VP Sara or hindi niya ginawa yung mga inaakusa sa kanya. So kung ako ang tatanungin, ililimit ako yung objections dun lamang dun sa mga mahahalagang bagay. Tsaka dun sa mga nagmamasid din, kasi nga masyadong technical, naririnig lang natin itong mga ganito sa mga korte, regular na korte, kung na-appreciate ba o nahihimay ba ito. Siguro sa mga abogado, maintindihan natin. Pero iilan lang po yung mga abogadong senator, judge. Baka nga,
hindi pa nila na-gets kung ano ba yung ibig sabihin nun. At sige lang, doon na lang tayo sa finals. Magbobotohan lang ng yes or no pabor sa impeachment attorney. Kaya mas maigi sa tingin mo na medyo luwagan at wag masyadong ganun na nangyayari last 3 days. Mm. Ako personally, ang estilo ko kasi sa trial, pinipili ko lang yung objections ko kasi pagka masyadong madalas, parang nakakainis din siya doon sa judge, 'di ba, sa huwes. Although naiintindihan naman ng kunyari isang judge or isang abogado kung ano yung basehan ng objection at ano yung dahilan kung bakit kailangan mag-object. Yun nga, dahil nga hindi ordinaryong korte ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Opo. Diba? Pero ang interesting diyan, Admar, ang naisip ko diyan kasi 'di ba day 3 pa lang tayo, and actually ang reserved trial dates for the presentation of the prosecution and defense are 90 days. Ganun katagal. So at the rate they're going, kasi dapat one witness per day pero itong si Kalilong umabot ng 2 araw. So baka itong 90 days hindi pa matapos sa 90 days. 'Di ba? So ang susunod na tanong diyan ay kanino ba pabor ang delay? 'Di ba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede na lang isipin na pag habang pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Pero ultimately, ang tingin ko dito, dahil nauubos yung oras ng Senado, at syempre, pati yung ibang mga government officials, dahil tinatawag silang mga testigo dyan, pati na yung mga House panel prosecutors, ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang makakabuting buhay, papabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba, 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat session. So imbis na yung 25 million ginugugol para sa paglikha ng batas na makakaginhawa sa buhay natin, pinag-aaksaya natin ang panahon dito sa impeachment trial na sa aking palagay wala namang basehan. Opo, dito po sa presentasyon ng witness, sa tingin nyo po irrelevant ang witness? Why not panoorin na lang ng buo, maglatagan na lang kung ano ba yung konteksto na sa panig, lalo na sa depensa at sa prosecution naman, i-emphasize nila na talagang merong na-commit. Kasi parang
nandun pa yung pinag-uusapan sa paano na preserve yung yung pag-handle ng video, bakit hindi kinuna ng yung mga ganun pa ang napag-uusapan na attorney. Oh, actually, yun nga, pwede namang ang tawag dyan, doon sa pre-trial kasi pwede kayong mag-stipulate na ito hindi mo na kailangan patunayan to kasi nangyari naman talaga yan. So kunyari yung Zoom meeting kung saan nagsalita si VP Sara, doon sa pre-trial pwedeng nag-concede na lang yung defense na sige, nangyari naman yan eh. So, hindi mo na kailangan patunayan yan. So, mapapabilis sana yung takbo ng trial. Pero, mukhang one of the strategies na ginagamit ng defense is all available defenses, which is well within their right. Di ba ho? Kasi, totoo naman eh, ako, bilang observer, madaling magsalita kasi wala ako sa lugar nila eh. 'Di ba? Pero mukhang sa analysis nila, ang tingin nilang nakakabuting depensa or strategy para kay VP Sara is to exhaust all defenses. Kaya 'yun ang nakikita natin at hindi mo sila masisisi dahil ginagawa lang nila ang trabaho nila. Opo. Doon po sa konteksto naman, no, sa day 3 na ilahad, yung siguro bahagi pa lang, di ko masabi kung konteksto na ba yun sa pagkakaintindi ng depensa, yung ilan sa mga videos, lalo na yung mga pahayag ni Attorney Zulaika Lopez at yung sa closing remarks, no, kung ano ba yung pinaghuhugutan, bakit nabanggit yon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo po, mabigat ito lalo na sa panig ng depensa na mas lalong maintindihan ng mga senator judge at ng sambayan ng Pilipino, bakit kaya yun nasabi o nabanggit ni Vice President Sara Duterte? Oh, mahalaga yun. Yung konteksto mahalaga talaga kung bakit niya sinabi yun. Kasi put yourself in her shoes, di ba? May Operation Romanov, merong plot to wipe out all the Dutertes, at ang kalaban mo is yung buong puwersa ng gobyerno. Di ba? Kung ganun ang sitwasyon mo, anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng tumakbo sa gobyerno para magsumbong dahil sila nga yung kalaban mo. Sila nga yung nagbabanta sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. So, para sa akin, pwedeng parang naging bluff niya ito. Kumbaga, wala akong ibang matatakbuhan eh. Hindi ko kayo pwedeng pagsumbungan dahil kayo din yung isusumbong ko. So, tatakutin ko na lang kayo. Iba-bluff ko na lang kayo na pagka ginawa niyo sa akin to, may balik sa inyo. So, tingin ko sa akin, hindi yun krimen. Tapos hindi naman ito, Admar, hindi naman ito parang gawa-gawa ko lang, ano. Kung narinig mo na yung principle na self-defense, kunyari kapag nakapatay ka ng tao, walang krimen, exempted ka from, there's no crime committed if you did it in self-defense or defense of a relative or even defense of a stranger. Yan ang sinasaad sa batas. Basta may mga elements yan eh. Una yung unlawful aggression. Ibig sabihin may banta sa buhay mo or may banta sa buhay mo na illegal. Tapos pangalawa, yung ginamit mong pangsangga or pangtabla doon sa banta sa'yo, reasonable yung ginamit mong pangsangga or pangtabla, reasonable force. Tapos pangatlo, walang sufficient provocation, meaning hindi ikaw yung nag-odyok sa kanya na pagbantaan ka, hindi ikaw yung nauna, 'di ba?
So applicable yan sa jurisprudence, paulit-ulit yan, malinaw yan na applicable sa mga physical crimes like murder, 'di ba? Or even physical injuries. Kunyari ginugulpi ka, para depensahan yung sarili mo, lumaban ka tapos nagulpi mo yung kalaban mo, self-defense yun. Kung hindi mo siya prinovoke para suntok-suntokin ka, ganyan. So, kung applicable siya sa mga ganong klaseng krimen, para sa akin, it should also apply to verbal crimes like grave threats. Kasi 'di ba, parang kung pinagbabantaan yung buhay mo ng gobyerno, justified ka in using a verbal threat to repel that threat against your life and the threat against your family's lives. 'Di ba? Opo. Dito naman po sa nabulgar ba na bias or hindi makatarungan ang panig or sa authorities ng gobyerno, kasi nababanggit na itong mga banta kay Vice President Sara Duterte. Pero ang isa tanong, nagkaroon ba ng matinding investigasyon din or ginawang effort ang NBI kagaya ng effort na ginawa nila na pagkukusa, kasi wala namang complaint mula sa offended party, sila lang yung nagkusa. Bakit dito sa panig ng pangalawang pangulo, kahit na sabihin natin kung hindi man makipag-cooperate kasi pinagdududahan na yung mga ahensya ng gobyerno, bakit hindi na lang nagkusa din? So naisiwalat din ba dito, attorney, yung ganong senaryo sa kasalukuyan ng ating gobyerno? Hindi ko lang napanood ng buo, no? Yung day 2 and day 3 sa haba. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang walang kinumpirma ba ng NBI na hindi sila nag-imbestiga doon sa threat na yung banta sa buhay naman ni Vice President Sara ang nabanggit at lang ng kasi, pamilya niya. Oo, ang nabanggit lang kasi meron daw, pero hindi na hindi na nagkaroon ng follow-up question eh. Pero pagpalagay natin na kung hindi man makipag-ugnayan, kasi magdadalang isip kung pagbabasahin mo yung closing remarks, nandun na talaga yung parang tinanggal yung kanyang proteksyon, yung kanyang mga security, nalalaman na kung saan siya papunta, meron ng nagpo-profiling. So kumbaga nawala na siya ng pag-asa siguro, no, na maniwala pa, pero still like kagaya doon sa pagkukusa, yun yung question mas more doon sa pagkukusa nila na kahit hindi sila yung offended party, inimbestigahan ko ito kahit na base lang sa mga statement yung mga pahayag at umusad yung kaso, attorney. Sa akin ang take away ko dyan is kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. So either kahit anong option ang piliin mo, meron talagang kakulangan yung mga otoridad at kakulangan sa pag-imbestiga at saka sa fairness in the investigation. Opo. Doon naman po sa hindi mismo yung offended party ang complainant. Usual po ba ito? Kasi sa pagkakaalam ko, parang ganito rin yung naging puna sa unang bahagi ng kanilang pag-iimbestiga nung sinubmit nila. Tapos biglang naaprubahan naman daw. Meron silang explanation doon. Kasi hinugot lang mula sa mga payag, video statement, video statement yung kay Marcos Jr., speech yata yung kay Romualdez. Pwede ba yun? Bakit hindi mismong sinumpaang salaysay
Kasi alam naman natin, yung mga senador nga na na-offend, nagfa-file din ng cyber libel. Bakit hindi kaya sila nag-file na lang mismo at NBI yung naging complainant? Parang may taga-reklamo sila kahit na sila yung sinasabing na-offend doon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, Attorney. Totoo yun. Hindi sila, yun ang napanood ko ata yun na sinabi ni Kalilong na wala siyang personal knowledge na nag-file ng complaints itong si BBM, si Lisa Marcos or si Martin Romualdez. Hindi ko lang matandaan kung requirement ito para magkaroon ng ganitong klaseng krimen na sabihin ng mga tinarget nung quote-unquote grave threat na na-threaten sila. Pero malaking bagay yan kasi sa ordinaryong kaso, hindi naman uusad ang isang complaint kung yung offended party ay hindi magrereklamo. Kasi ibig sabihin, di ba, hindi siya na-threaten, di ba? Or hindi niya sineryoso yung threat. So magandang i-emphasize yan kasi nagpapatunay na kahit yung mga pinangalanan ni VP Sara, sila mismo, hindi nila sineryoso yung di umanong banta sa buhay nila. Opo, dito naman tayo sa mas mahalaga din, yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilino, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 70 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga wala namang tumutol sa mga senador whether majority or minority na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, dininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict. Kasi halos inaraw-araw nila yan eh. Di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero yun nga,
as a surprise, on the first day of impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, Attorney? Well, posible yun. And baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente, ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba, kasi parang alam na nila
Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader, nangyari itong lahat yata within same day na after na merong mahalal bilang bagong pinuno nila, or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time no nagkaroon ng na lumipat na ata si Joel Villanueva ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senator Win nung lumipat na si Senator Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago, lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga plinano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Cheese appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero again, hindi pa, para sa akin, itong article na ito, itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta. Pero na article isa ng pa sa prosecution. So hindi pa ganun ka high stakes ito. Opo, may singit ko lang. Maaari bang halimbawa kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang or during SONA, pwede pa bang mabago 'yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na kasi may 30 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbotohan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney, if ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, inapprove daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senator Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside, attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa impeachment court. Yun nga. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung ganon? Opo. Tingin ko
masyado nilang masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, 'di ba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino So kung impeachment manager si Cheese Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon nakaupo si Senator Gatchalian, hindi siya nagsasalita. 'Di ba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least kapag ganun yung setup, i-refer niya pagka legal yung tanong, edi may role si Senator, yung Senate President, may Pwede rin. actual role. Pero sa tingin Diba? ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang si ano na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita nyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, diba nakakailang taon na ba tayo? Pang-4 na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Huwag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. And we're now joined by Attorney Michael Poa, spokesperson of Vice President Sara Duterte's defense team. Good morning, Attorney Poa. Thanks for making time. Good morning, Ms. Katrina, and thank you for having us here. Thank you for coming here to the studio at such an early hour. It's fine. Well, before we talk about the actual trial, what transpired at the trial this week, many people are very curious about the nature of Attorney Zuleika Lopez's visit in the Senate yesterday. What was the nature of that visit? Why was it important for her to come to the Senate ahead of her actual day of trial? Well, to be honest, Katrina, kami sa defense, we never really had any communication with Yusek Lopez or the OVP. That's why when she was there yesterday as part of my preparations for probably the round of interviews that I'll be doing, I just simply asked the staff kung ano yung purpose. And I was told the purpose was really administrative by nature. For example, not long ago, I got a message from OVP asking if we could accommodate, I think, the OVP media beat inside the Senate. So I said, that's not something that falls within our responsibility, because I understand that there are sort of teams formed to cover the defense, the prosecution, and the trial itself. So perhaps those were one of those things na administrative that they went there for. And also, as you know, the defense and the prosecution also are given allotted seats. I think around 45 seats for the defense and 45 seats for the prosecution and 61 for the public. So I was asked if there are times that OVP personnel would like to also visit and view the proceedings. So I said yes, but perhaps a necessary request would have to be made. And so perhaps those are also one of those things that they spoke about. But I don't want to speculate on whatever went on in the meeting, because again, I wasn't present and I wasn't made aware directly. So even on a personal
capacity, the defense panel is not actually directly involved in the witness prep of Zuleika Lopez? No, because she's not our witness as of the moment. No? The subpoena was requested for by the prosecution, not the defense. So sa amin, what we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand. Or we'll have to look at the purpose, no, of the testimony for which she was being asked to take the stand by the prosecution, and that would be the appropriate time, no, for the defense to register any objections if there are any. So I'm not saying we will be. I'm just saying that it will depend on whatever purpose, no, they will be stating. Right. I understand that you seem to not believe that it's not actually fit or necessary to discuss strategy as well as matters of the trial or details of the trial itself. But as far as the defense team is concerned, how different is the preparation when it comes to prepping a regular witness, your witness, as well as someone who is already marked as a hostile witness for the prosecution? Well, definitely, there's a huge difference in terms of the rules. No? For example, we're talking in general terms, diba? Once a witness is qualified as a hostile witness for the party calling such witness, nag-iiba kasi yung rules eh. Usually on direct examination, you can not ask leading questions on the witness that you call to the stand. No? But once the witness is then qualified as a hostile witness, then, for example, in this case, the prosecution can now start asking leading questions. What are leading questions? Meaning questions that are answerable by simply yes or no. So, in terms of the preparation of the defense, knowing that that could be a possibility, a very real possibility, syempre, we are also now focusing on our strategy naman when it's our turn to cross-examine the witness, because then the dynamics would change. And how difficult is it, considering that Attorney Lopez has already been summoned in the House of Representatives, as your camp quotes it, mini trial? Do you feel that the questions that will be asked during the actual trial would be quite similar already to those that have already been asked during the House proceedings? Actually, just to clarify and just to be fair to also the House of Representatives, what was coined initially as a mini trial, no, subject to the explanation made by the lead prosecutor now, Representative Luistro, was the proceedings held in the Committee on Justice. Hindi naman napatawag si Attorney Zuleika doon. In fact, I was the one na napatawag doon. I believe Attorney Zuleika's invite to attend the hearings came during the Good Government and Public Accountability all right, so hearings. it's not an all-encompassing term with regard to the proceedings that happen in the House. No, yeah, the mini trial was really confined to the Committee on Justice hearings, no. So at least, well, that gives us a fair idea kung ano yung mga issues that will be brought out, you know, in terms of her appearance. But again, you know, we cannot be too confident na malilimit lang doon, especially since we're talking about Article 4 now, no? Which yun yung nauna kasi, yung grave threats. So, based on that, syempre, the job of the defense is to anticipate whatever may be asked and then to prepare for them. Yun lang naman ang pwede namin gawin sa ngayon. I know you have already briefly answered this question during the post-trial press conference last Wednesday, but why was it important for the defense to actually show or flash a clip of Attorney Lopez's so-called meltdown or very emotional moment during that Zoom meeting sometime in November 2024? Well, Katrina, to be honest, it's very hard for me to answer those questions because I'm very mindful of the rules on discussing merits. But perhaps I could just say, para lang maintindihan ng taong bayan without getting into the merits on whether we were successful or not. No, it's really, we needed to show context, diba? Because there were clips that were shown on specific things that the Vice President said. So we had to show other clips to show the context. But whether that was taken as contextual already is something up to the impeachment court, and it's not something that I can honestly argue through media interviews, because then that would be in violation of the rules. Well, since you mentioned context, Attorney CJ Narvasa was quite intent on actually playing the entire more than 2-hour long video on Tuesday, on the second day of the impeachment trial. But then there was a sort of withdrawal of that
motion or that insinuation come Wednesday. Talk to us about the wisdom behind that pivot. Why did the defense suddenly shift its strategy of wanting to play the video for an entire 2 hours to simply just playing clips of that video? Well, to be very candid, we haven't really shifted on the strategy just yet. No, everything naman that is done by the person on deck is always a strategy, not of the person but of the entire team. Now, at that point, we did not feel that it was necessary yet to play the entire 2-hour, 26-minute clip. So there's still a chance that we There will is be still a watching. chance. Yes, there is still a chance. I'm not discounting that possibility. No, I'm not saying we will definitely do it, but I'm not also discounting the possibility that we will, because again, it's very important to get the context of the matter, no, in terms of grave threat. No, itong pinag-uusapan natin, kung ano ba talaga bang may pagbabanta, you know, at kung hindi yun pagbabanta, paano tayo dumating sa ganung utterances, hindi ba? So very important yung context. So sa ngayon, nung nangyari nung Wednesday, I think it was day 3 of the trial, we felt at that time that there was no necessity really to play the 2-hour clip, because obviously, as we all know, 2-hour 26 minutes, that takes a lot of time, not just the time of the parties, but especially the time of the impeachment court, no? So that takes up judicial time. So once we do it, we want to make sure that it is definitely necessary for our defense to play that before we subject the senators to a 2-hour 26-minute Do you clip. feel that that strategy would not backfire from your end? Because critics of the vice president would definitely say that the defense is trying to dribble the ball game here. No, it's not really dribbling. It will depend on the nature kasi of the testimony of the witnesses that the prosecution will be presenting. So, in terms of the witness that was presented the other day, kay Agent Kalilong, we felt that it wasn't really necessary just yet. But that doesn't mean that we won't insist on playing the video for some other witness which we think would be vital for that witness. Also, during the post-trial press conference on Wednesday, you gave attorney CJ Narvasa a 10 out of 10 score in terms of performance, despite the backlash that he got from social media on the second day. Talk to us about that rating. What's behind that number? Just to clarify, actually the question was, one media personnel there asked that the prosecution gave itself a 10 out of 10. No? So asked me what I thought about the defense, not particularly Attorney Narvasa, but the defense as a whole. So I said, well, to be honest, sa tingin ko 10 out of 10 rin. Why? Because we hit our targets, no, for the first week of trial. But as to Attorney CJ, I would like to also thank him for what he did, no, for his performance. Regardless of people, there will always be, since it's such a divisive issue, and it is a politically charged trial, there will always be bashers, and there will always be people who might like what we're doing. So sa atin, that's par for the course, diba? So, but sa amin, we had our targets for Attorney CJ to deliver, and at least in our view, he was able to deliver those targets. Now, if there are people who didn't like that, I think that comes with the job, really. Before we talk about those specific targets, at least those that were already discussed in court already, did some senior members of the defense panel at least gave a tip, not really reprimand, but maybe advised Attorney Narvasa to perhaps limit some of the objections, because there were some points where even the date of the video itself, he was already objecting to that point? Well, Attorney Narvasa, is experienced lawyer, so of course everything we do in court, no, is discussed even prior to before we even enter the impeachment court. So, to be honest, Attorney Narvasa was just doing his job as a lawyer. There were a lot of things online saying about, Mr. Objection. Let's the elephant in the room, no? People were saying Mr. Objection, etc. But the next day, Attorney Ligutan was also registering a lot of objections, But again, there's nothing wrong with what Attorney Ligutan did. There's nothing wrong with what we feel, with what Attorney CJ did. Lawyers really need to object to protect the rights of our client once the ground for objection becomes apparent. And when is that? When the question is asked. No? So sa amin, kasi if we don't object, then we waive the objection that matter. So wala namang naging parang advice or reprimand. I think we all know what we're doing here. Of course, there are strategies that we discuss within the group, that I cannot disclose. But definitely, we feel that the first week went
as the way we expected it to go. And yun nga, no, I cannot, of course, discuss the specific targets, but we made our targets.